morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga bayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat! And welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong ulitaan dito sa ating channel sa JLRB TV na kung saan makakabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue, panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Alright, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Nakapag-breakfast na ba ang lahat? At saka sana meron tayong magandang gising ng umaga at saka meron tayong very energetic na aura mga kabayan para tayo magiging productive the whole day. Okay? So before tayo mag-start po ng ating balita ngayong araw, syempre i-greet muna natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa ating listahan mga kabayan, i-greet natin ng happy birthday si Inigo Sanchez. Greetings from Lola Pablita and Lolo Danilo. Also, happy birthday kay Iñaki. Greetings from Sir Danilo Sanchez. I-greet po natin ang happy birthday si Jeron Lapos na nandyan sa Bahrain. Siya pong anak ni GHM Hashimoto 143. And also, happy birthday kay Ma'am Mary Jane Tan. I-greet po natin ang happy 18th birthday si Princess Azumi Ogura. Siya pong anak ni Ma'am Judith Ogura. Sabi ni Ma'am Ogura na hi daw sa kanyang mama Elena and to her sister Letty Laure. And happy 2nd anniversary sa KBL Europe na naheld sa Spain last November 19, 2023. Ang daming birthdays, no? So anyways, happy birthday po sa lahat. Alright, so mga kabayan, ang dami natin pag-uusapan ngayong araw. Napakainit po na balita, lalong-lalo na itatapik rin po natin yung viral na video mga kabayan, na kung saan I think karamihan po sa inyo nakita nyo na po yun, yung issue po dun sa bata mga kabayan na nandun po sa isang playhouse, na kung saan involved dito yung isang sikat na TikToker or vlogger. Kasi nga mga kabayan, ang nagagalit kasi dito, parang niyang binuli at saka parang niyang inasar yung bata mga kabayan. Ang sitwasyon kasi, ang issue dito ay itong si Nico Meneses, siya po yung TikToker mga kabayan. Nandun sila sa playhouse, kasama po ang kanyang anak. Lumapit siya sa kanyang anak, may dala siyang ice cream mga kabayan. So ngayon, ang anak po ni Nico Meneses ay pinadilan niya, pinakain niya ng ice cream. So mayroong bata po na nakita na kumain po yung anak ni Nico Meneses, lumapit po kay Nico. Ngayon, siyempre tinanong niya na gusto mo siyang kumain po ng ice cream. Siyempre, gumanon po yung bata makabayan. Kasi nga bata ho yun. Alam naman po natin yung bata na kapag nakita ho yan ng, sa tingin nila masarap po na pagkain, lalong-lalo na kapag matamis mga kabayan. Siyempre, gustong-gusto po ng mga bata yung matamis. So yun po, lumapit siya kay Nico. Ang problema nito sa gunggong neto, abay parang binuli niya mga kabayan, na instead po na pagsabihan niya yung in a proper way at saka lambingin rin po mga kabayan kasi nga bata ho yun. Instead po ganun ang kanyang ginawa, abay iba ang ginawa mga kabayan. Tinanong niya na gusto pa niya ng ice cream, gumanon po yung bata. Sinabihan niya yung bata mga kabayan na pabili daw siya sa kanyang mama. So doon pa lang nung nakita ko po yung video mga kabayan, si Sir Ivan nasaktan talaga. Siyempre, tayo po isang magulang, may anak po si Sir Ivan, para bang yung sitwasyon na yun, how about kasi na kapag yung bata na yun ay anak natin, di ba ang sakit po? At tayo mismo yung makita niyan, iba talaga ang ating pakiramdam mga kabayan. So doon pa lang parang hindi ko talaga alam kung ano bang nasa utak nito ni Nico Meneses. Alam niyo ba si Nico mga kabayan, sikat-sikat ho yan. Sikat ho yan na vlogger, ang TikToker, millions yata yung followers niya. So nung nakita po yun ng parents mga kabayan, kasi nag-viral po yung video na yun, ipinahanap nila itong TikToker na to na si Nico Meneses. At meron pong ginawang hakmo mga kabayan. Kasi nga kahit sino naman lang po ang makita po sa ginawa po ng isang TikToker talagang masaktan at talagang
meron pong gagawin po na legal dito sa sa TikToker na to para hindi ito pamarisan mga kababayan. At meron po tayong update po tungkol kay Nico Meneses. O sa pag-usapan rin po natin. So alam mo natin na marami talagang nagalit dito ng mga DDS supporter, marami itong nataranta dahil nga merong 3 po na mambabatas mga kababayan naghahain po ng resolusyon na ito po nanawagan sila doon sa ating gobyerno kay PBBM na papasukin na daw yung ICC sa Pilipinas. Nang nabalitaan ho yan ni Senator Amy Marcos mga kababayan, abay binawaltahan niya itong mga congressman, itong mambabatas kasi nga sabi po ni Senator Amy Marcos, nakakahiya kapag makakapasok po sa Pilipinas ang ICC. Kasi nga ang ibig sabihin niya mga kababayan, di ba kapag ipapasok po yung ICC sa Pilipinas, which means ang ating justice system sa Pilipinas ay walang kwenta. Hindi po gumagana mga kababayan. So ito po talagang binawaltahan po ng Senator Amy Marcos, parang mga walang kwenta talaga. At tama naman talaga itong si Senator Amy Marcos kasi nga, di ba sinabi na ho yan ni PB mga kababayan na wala siyang plano na papasukin po yung ICC sa Pilipinas kasi nga gumagana naman po yung ating justice system sa Pilipinas. Di ba alam ho natin yung issue po dito at saka sa balita po ni Maria Ressa mga kababayan, pati nga dito kay Dilima. So ang ibig sabihin, gumagana ang ating justice system dyan sa Pilipinas. At alam nyo ba, meron na po ditong nanawagan na ito daw si Martin Romualdez ipapasibak po ni PB mga kababayan. Which means nanawagan sila dito kay PBBM ipapasibak si Martin Romualdez kasi nga sabi na walang kwenta ng mga kababayan at walang magandang ginawa dyan sa Kamara. Puro daw dito pang-udyok, puro daw dito yung panggigipit sa mga Duterte mga kababayan. O sa pag-usapan rin po natin, ito rin pong plano ng mga kadre tungkol dito sa mga siyempre membro po ng CPP-NPA mga kababayan na nandyan po sa Kamara kasi nga parang feeling nila na hawak po ito ni Martin Romualdez. So nanawagan po itong mga kadre na kung saan susuportahan nila itong si Martin Romualdez kapag tatapo daw ng presidente kapag meron silang agreement mga kababayan. So of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong meron dalang baon ng pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Alright, so before tayo mag-start mga kababayan, siyempre kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki testing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa testing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kababayan, so unahin natin sa pagbabalita yung viral po na bata dahil dito sa issue po ng ice cream. Doon po tungkol nga dito sa isang gunggong po na TikToker mga kababayan, alam nyo sikat pa naman to at saka okay naman po ang kanyang mga content mga kababayan, pero hanggang dumating siya doon sa content niya at bakit niya naman ikinontent yung bata na yon na samantalang alam nyo ba mga kababayan na bawal po yung mag-videohan natin yung bata at saka isama natin sa content, lalong-lalo na kapag wala pong consent galing po sa kanyang parents mga kababayan. O dito po sa mga sa mga content creator, sa mga mahilig po magpatawa at saka any contents po na meron silang meron kayong mabidyohan po ng isang bata, bawal na bawal ho yan. Pwede po kayong kakasuhan po ng parents yan kapag hindi nyo or wala pang consent dito sa kanilang parents at lalong-lalo na kapag yung bata ay binubuli nyo mga kababayan. Mga content creator, dapat ingat-ingat tayo, okay? So para maintindihan natin mga kababayan, let's watch this! Walang bata na dapat mapahamak, lalo na nagbayad ka pa sa mall para lang magkaroon siya ng magandang experience sa paglalaro para sa mental health niya. Para din sa mental health namin. Tapos meron pong tao na mananamantala at ayaw i-take down. Bakit po? Para sa views? Para sa pera? Kaya, ayan po ang mga dahilan. Hindi ko po maintindihan kung bakit kami pa po ang dapat mag-reach out sa kanila.
Nico E. Nemeses, uploader ng ice cream issue, kinasuhan. Binabatikos ngayon ng isang TikToker matapos niyang gawing content ang pagpapahiya ng isang bata sa pamamagitan ng isang ice cream. Umabot na nga sa ilang milyong views ang video na ito ng TikToker na si Nico Meneses. Makikita sa video na humingi ang anak ni Nico ng ice cream habang nasa isang palaruan. Maya-maya isang bata ang lumapit kay Nico at gusto ring dumila sa ice cream. Narito ang naturang video clip. Ice cream. Uy, hindi naman kita anak Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Samantala pumalag sa ginawang ito ni Nico ang ina ng bata. Ani ni Adi De Castro, taga Cainta Rizal, may mga ginagawa na silang hakbang upang maprotektahan ang kanilang anak laban sa nag-viral na ice cream video. Anya, nakita namin na it's going out of hand dahil marami nang gumagamit at marami na rin pong nag-e-edit ng video gamit yung picture ng anak ko. Kaya po kami nagpasya na kailangan na ma-stop ito. Anya sa inalabas na video sa kanyang Facebook account nitong Miyerkules. Kaya po kami nag-post after po kami magpunta sa PNP Cybercrime. Humingi muna kami ng payo kung pwede po namin itong gawin dahil para po makapagsampa ng kaso. Dagdag niya. Sa isa pang post sinabi ni De Castro na now all steps will be discreet. Kagaya ng pag-take ng video sa anak ko in secret and pag-post nito for public shaming with malicious intention. Launching a shame campaign against a mother and a 4-year-old child for views. The devil is real, but my God is bigger. Caption rin nito sa kanyang ipinost, ako po si Adi De Castro, ang mama ng isang baby sa viral na ice cream video, taga Cainta, proud tindera. Ito po ang maiksing paliwanag kung bakit po namin ginagawa ang mga hakbang namin ngayon bilang pamilya. #icecream, #mamamo. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. You can sue him for shaming and cyberbullying a minor. If it happened to my child, I'll do the same thing. I'll make sure I'll send him on jail. It's one thing to say his opinion, which is totally fine, but it's another thing to bash an innocent child. Nico Meneses, Mitch Ole, ano po intensyon nyo? Pumatol ng bata? Hindi po ba kayo nahihiya? Money can't buy mothers talaga. Binlur ko lang yung video mga pre, no? May kaso kasi yan pag nag-post ka ng picture o video ng isang bata nang walang pahintulot ng magulang, posible kang makasuhan dyan lalo na't hindi nagustuhan ng magulang ng bata yung ginawa mo. Pero kung mapapanood yung video mga pre, no, nakakaawa yung bata kasi ang inosente niya di ba? Tinanong siya, gusto mo? Yung bata sumagot lang. Syempre, inalok mo ng bagay na matamis di ba? Tas bata yan. Syempre yung bata gumanto. Tapos biglang bibigyan mo ng lesson yung bata at the age of 4 years old, no, na hindi lahat ng mamimit niya ay mabait, di ba? Bigla mong papatunayan sa kanya na may mga kupal na tao dito sa mundo. Hindi pa nakaka-comprehend gaano yung batang yan, no? At sinira mo na yung puso niya. This is some villain shit mga pre, no? Ito yung mga origin story minsan kung paano nagiging masama yung mga tao. Biro lang. Pero ang sama nito mga pre, no? Kung mapapanood yung video, ang cute ni baby, promise. Ngayon, posibleng may lusot sana yung video na to, no? Kung sakali naisip ng lalaki na, parang nakakatawa to, no? Iinggitin ko yung pamangkin ko. Kunwari, kakilala niya pala, di ba? Kasi minsan posibleng ganyan pantitrip, di ba? Kunwari, sa pamangkin mo. Although masama para sa ibang tao, pamangkin mo yun Off-cam, pwede mo naman bigyan ng ice cream yun Sasabihin mo sa kanya, biro lang baby, kain ka na ng ice cream. Posibleng ganun Hindi naman natin alam yung mga nangyari sa likod ng internet minsan Pero it turns out mga pre, hindi niya kilala yung bata. At ngayon, nag-post yung magulang ng bata na pinapahanap yung nag-post ng video dahil nakakaawa naman talaga yung ginawa niya sa bata. Tapos kinalat niya pa. Kumbaga isa tong cyberbullying case na nanghihintay mangyari, child abuse case, lahat ng pwede mong ibato, posibleng ibato dito sa taong to. Yo mga pre, alam ko naman sa mundo ng internet, wala naman tayo ibang pinagkokompetensyahan kundi attention, di ba? Kasi may gusto tayo ipakita sa iba, may mga bagay na nakakatawa para sa atin at gusto natin ibahagi sa mga tao. At minsan, nagkaamali tayo ng mga naiisip natin, kala natin okay lang, pero masama pala. Pero itong video na to mga pre, hindi siya basta simpleng pagkakamali lang, no? Yung nag-video na to at nag-post, this guy's a mga pre. At kung may tao man na deserve makulong dahil sa mga pinagpo-post niya sa internet, etong taong to ang pinakamagandang example dahil this guy is a menace, no? Kumbaga marami na nagko-komento na mali ang ginawa mo tapos posible kang makasuhan dyan. Ang rebat niya pa wala nga pampa-ice cream, pampa-blatter pa. Kumbaga, this guy is a
Menace mga pre, no? At ang nakakaawa dito, yung bata mga pre. Kasi dahil sa katangahan ng magulang niya, may mga tao na gusto na lang din saktan tong nag-post na to, dinamay na rin yung anak niya na walang kamuwang-muwang, no? Na para sa akin mali, di ba? Ang mali lang dito ay yung magulang. Ayun mga pre, hindi naman masamang tumanggi talaga, no? Na hindi mo bigyan ng isang bata. Kasi hindi mo naman alam yung pwede mangyari dyan, eh. Pwede may allergies pala siya, o kaya pwede naman yung magulang niya, kupal pala, no? Na pag binigyan mo yung anak niya na galing na sa bibig ng anak mo, maghurumentado. Ba't nagpapalitan ng laway yung mga anak natin, di ba? Ang dugyot niya. Posibleng may mga ganong senaryo, pero para paasahin mo yung batang ganon, gusto mo? Magpabili ka sa mama mo, that's just villain shit, no? Nakakatawa siya kung kalala mo yung bata, kung pamangkin mo, kasi pwede mo lusutan yun, tapos off cam, bibigyan mo rin naman ng ice cream, ginagawa mo lang tong video na to, para sa comedy. Posible siyang maging nakakatawa, no? Pero personally ako, naawa lang talaga ako dun sa bata, At totoo nga lang, gusto kong bigyan ng ice cream tong batang to, kung bahihintulutan ako ng magulang niya, no? Magdadrive ako kung saan man kayo nakatira. Depende na lang kung labas na ng Luzon, no? Pero kung malapit lang kayo dito sa amin, gusto ko kayong ma-meet at bigyan ng ice cream tong batang to, kasi naawa ko, Deserve ni baby ng ice cream mga pre. At yun lang naman mga pre, no? Gusto ko lang gawin tong video na to, no? Bilang paalala na, may mga bagay nakakatawa, pero maling hakbang mo, kulong ka, di ba? Kung itutuloy yung kaso, sana ituloy yung kaso kasi minsan kailangan may matuloy na ganito para ma-prevent yung ilang pang future katangahan dito sa mundo ng internet Okay, dagdag ko lang mga kabayan na alam nyo, may paninawala ko na yung attitude po ng isang tao ay depende kasi yan kung paano yan pinalaki ng kanyang parents mga kabayan. Kung maganda po yung pagpapalaki sa kanya, maganda rin po yung outcome ng karakter ng isang tao mga kabayan. So bakit hindi nilang po niya binilhan po ng ice cream? In a way, sikat naman siya mga kabayan, malaki siya, kilala po siya na TikToker, marami siyang pera. Bakit ba hindi niya kayang bumili po ng ice cream para po dun sa bata? Nagngalan po ng 7 mga kabayan, di ba? At saka for me mga kabayan, kung ako po yung si Nico Meneses, i-advise ko rin po yung paslit, yung bata na sabi ko na kapag hindi mo kilala yung tao, sabihan ko, Toy, kung hindi mo kilala yung tao, sana hindi tayo kaagad nalalapit. Don't talk to strangers. Kasi nga hindi natin kilala yung tao mga kabayan, baka gagawan po ng hindi masama. Lalo na meron po mga ibang issue po na like for example kidnapping, di ba? Para ma-prevent po, sana i-advise po natin yung bata na hindi po lalapit sa mga taong hindi kilala. Di ba mga kabayan? Okay, so sa karagdagan po na balita, may update kahapon mga kabayan. Ito pong si Nico Meneses ay nakulong na po. Yan po, nakulong na siya mga kabayan. Dahil nga sa kaso po na crime, ang crime offense niya is cybercrime, child abuse, at saka yun po niyang kaso. Ngayon, ang kanyang asawa, I'm not sure kung asawa ba or kanyang kalib-in lang po. Ito po yung nag-post sa kanyang account. Ito po humingi daw ng dispensa, pero nanghingi rin siya dito ng donation mga kabayan para daw na mapalaya niya ang kanyang asawa, yung si Nico Meneses. Parang nanghingi siya dito ng pampiyansa, maghingi po ng donation mga kabayan. Di ba? Deserve ba na bigyan po ng pampiyansa itong si Nico Meneses? Sabi nito ni Mitch Ole, ang kanyang kinakasama, sabi niya, hello po sa lahat. Ako po ay taos-pusong humihingi ng patawad sa lahat ng tao na nasaktan sa video na ipinost ng aking asawa. Sa totoo lang po, mabait po yung asawa ko at walang kaaway. Na-misinterpret niya lang po yung video na ipinost niya. Ngayon po ay nangangailangan kami ng pangpiyansa. Sana po ay matulungan nyo kami. Any amount will do at very appreciated. Maraming salamat po. At saka yun pong sabi, paki-message daw siya para daw kung sino magdo-donate mga kabayan. May tanong ako dito. Deserve ba na bigyan po ng donation si Nico Meneses? Please comment down below mga kabayan. Tsaka babasahin niyo Sir Ivan at pag-uusapan natin yan in the next topic. Okay, so before tayo pumunta doon sa issue po dito sa ICC at saka nataranta po yung mga didis mga kabayan at dito siyempre nag-conclude sila kaagad, inassume nila na ito pong si SMR ang may pakana na inudyukan daw yung mga batas na nanawagan daw sa gobyerno natin kay PBM na papasukin na yung ICC. At kung sino rin po yung nanawagan na ipapasibak itong si SMR mga kabayan. But for that, dito muna tayo sa ating sa ating segment na kung saan yung mga batas at saka mga polisiya na dapat nating malaman mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Uy, may opening pala. Makapag-apply nga. Mr. Vasquez, as per checking, not qualified ka sa posisyon. Okay naman sana yung credentials mo, kaso hindi ka pasok sa height requirements. Ma'am, baka pwede naman po nating gawan ng paraan yun kasi height lang naman po yung problema eh. I'm sorry, Mr. Vasquez. Better luck next time.
Attorney, hindi ako tinanggap sa trabaho dahil sa height requirement na ginawang qualification ng kumpanyang ina-applyan ko. Legal po ba to? Legal po ito. Wala pong batas sa Pilipinas na nagbabawal sa mga kumpanya na maglagay ng height requirement para sa kanilang mga empleyado. Ito po ay legal, basta applicable sa lahat ng aplikante at hindi ginagamit na paraan para lamang mang-discriminate o paboran ang ilang aplikante. Meron na pong panukalang batas na nakahain sa Kongreso na nagbabawal sa pagtatakda ng height requirements. Ito po ang House Bill number 7740. Subalit panukala pa lamang ito at hindi pa batas. Kaya legal pa po sa ngayon ang paglalagay ng height requirement sa mga job applicants. Attorney, nag-apply ako sa isang government position. 3 kaming sumalang sa final interview. Confident ako makakapasa dahil ako lang ang civil service passer. Makalipas ang 1 week, nabalitaan ko na lang na pinili yung isang kasabayan ko na fresh grad. Balita ko, ninong niya yung isang department head eh. Pwede ko ba itong ireklamo? Pwede po itong ireklamo dahil hindi po legal ang palakasan o padrino system sa pamahalaan. Ayon sa Book 5, Title 1A, Chapter 8, Section 59 ng Administrative Code, mahigpit na ipinagbabawal ang nepotismo, padrino o palakasan sa pag-appoint o pag-promote ng mga kawani sa civil service. Kasama sa ipinagbabawal ang pag-appoint o pagrekomenda ng kamag-anak o kaibigan o anumang uri ng palakasan o patronage. Ang pangunahing panuntunan ng civil service ay meritocracy. Ang mga appointments o promotion sa pamahalaan ay dapat base sa kwalifikasyon at hindi sa koneksyon. Dapat ay mahusay at magaling at hindi malakas lamang sa may kapangyarihan. Alam niyo mga kaabayan, hindi ko ma-gets kung bakit kailangan ng kumpanya na yung matangkad na or maganda yung height, let's say, sabihin natin na maganda yung height po ng isang tao. Di ba, minsan mas prefer nila yung mas mataas yung height mga kaabayan. Totoo naman talaga yan kasi alam niyo, yung meron kasi yung pinsan po ng asawa, nag-a-apply sa mga kaabayan. So, ang kanyang kurso na ginagraduatean niya ay related po doon sa mga hotels. Ang problema mga kaabayan hanggang ngayon, sad to say na I think year and a half na ba or 2 years na, hindi siya natanggap dito sa mga hotels na kanyang pinag-a-apply mga kaabayan kasi nga yung pinsan po ng asawa, hindi naman kasi gifted po ng height, malit po siya na babae. So yun ang problema daw ayon sa kanya mga kaabayan. At saka meron po tayong kasabihan na yung maliit man yung bagay, di ba nakakapuwing ho yung mga kaabayan. Totoo naman talaga yung mga maliit na bagay nakapuwing ho yan. So which means we should not judge the book by its cover, di ba? Kasi hindi natin alam na itong tao na to na kahit hindi po ganun kataas ang kanyang height, baka meron siyang kakayahan na hindi po kaya ng na-hire na nila makabayan. Diba? So dapat i-try natin, hindi natin siya i-judge based sa kanyang looks, dapat i-judge natin siya based po sa kanyang performance makabayan. Okay? So anyways, jump na testing. Next topic, pag-uusapan na natin yung ICC. Kasi nga itong tatlong mababatos makabayan, sila si Gutierrez, itong si Lagman, alam naman natin si Lagman, salot ho yan, membro ho yan ng mga dilawan mga kabayan. At saka ito rin po si Abante. Si Abante, pastor ho siya. If I'm not mistaken, I think pastor siya sa Baptist mga kabayan. So alam naman po natin yung pastor, yung mga pastor po ay meron talagang independent mind ho yan. Nagpalabas na po ng statement si Senator Amy Marcos. Sabi niya nakakahiya daw kung papasukin yung ICC sa Pilipinas kasi gumagana naman po daw ang ating justice system dyan sa Pilipinas. At before ako magdagdag po ng information kung sino ito ang nanawagan kay PBM. So, for more details, let's watch this. Sa tatlo ang resolusyon na inihain sa Kamara na layong hikayati ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa drug war ng Duterte administration. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sumalang na sa House Joint Committee on Justice at Human Rights ang dalawang resolusyon na layong udyukin ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court para ito sa mga posibleng crimes against humanity sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinunto mismo ni House Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Benny Abante na mga prinsipyo at hindi personalidad ang pinatutunguhan ng resolusyon. Isa si Abante sa mga may akda ng resolusyon. Kasama niya si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez sa paghahain ng resolusyon. Bahagi ng mayorya si Abante habang bahagi naman ng minorya si Gutierrez. Darating na araw,
dadami ang espekulasyon o haka-haka tungkol sa mga resolusyon na ito. We should not be distracted by this and stay focused on doing our jobs as lawmakers and doing what is right vis-a-vis the law regardless of the personalities involved. Hindi pa muna inaprubahan ang resolusyon dahil nagmosyon ang ilang mambabatas na mag-imbita ng resource speakers mula sa mga concerned agencies gaya ng Department of Justice. Since we don't have resource persons to shed light on this issue, especially the question of the jurisdiction of the Philippine government with regards to the ICC intervention, I'd rather move, Mr. Chairman, to suspend this deliberation on both House resolution, Mr. Chairman. Kasabay ng pagpapaliban, isasabay na rin sa susunod na pagdinig ang pagsalang ng panibagong haing resolusyon ni Albay Representative Ed Selagman na tulad din ng mga nasabing resolusyon. Ito na ang pangatlong resolusyon sa Kamara tungkol sa isyu. Bahagi ng minorya sa Kamara si Lagman. Naunang naghain ng parehong resolusyon ang Makabayan Bloc noong Oktubre, habang kapansin-pansin naman na unang beses na may naghain mula sa mayorya ng parehong resolusyon. Nangyari ito ilang linggo lang matapos ipasa ang resolusyon na naghahayag ng suporta sa liderato ng mababang kapulungan matapos sirain umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imahe ng Kamara. Kaya ang tanong, bakit nga kaya ngayon lang pinansin ng mayorya ang mga resolusyon? Palagay ko, may mga pagpapalit sa pananaw ng majority na talagang kailangan na sundin natin ang rule of law at yung world order. Labis na ipinagtataka ni Senator Amy Marcos kung bakit isinusulong ng ilang mambabatas ang pagpapapasok sa Pilipinas ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC para siyasatin ang posibleng crimes against humanity ng war on drugs ng Duterte administration. Giit ng senador, gumagana naman ang justice system sa bansa at hindi na kailangan pang pakialaman ng mga dayuhan. Makailang ulit na rin anyang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas na kung may question sa jurisdiksyon ng international body sa Pilipinas. Ngayong araw, tinalakay na ng House Committee on Justice and Human Rights ang resolusyon na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Yung ating mga korte, tibay-tibay, pinalaya na si Senator De Lima. Hindi ba katibayan yun na maayos yung korte ang talagang dumikatura? Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, kung maaprubahan ng Kamara ang resolusyon, mananatili lamang itong resolusyon maliban na lamang kung aaksyonan ni Pangulong Marcos. Ayon sa Senador, sa Pangulo sumusunod ang mga ahensya ng gobyerno at hindi sa Kongreso. Paglilinaw ng presidential sister, maayos naman anya ang samahan nila ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagkibit balikat na lang din ito ang anyay ng gugulo na nasa likod umano ng mga pakulo ngayon sa ingay politika. Hindi naman na pinangalanan ng senadora ang anyay ng gugulo sa tinaguriang UNI-team. Kayo ang nasa Congress, kayo ang nakikinig sa iba't ibang departamento. Yung mga principal, yung kapatid ko, ako, si Vice President Sara, ni PRRD, palagi ko, hindi naman problematic. Yung iba na lang bumulog dyan. Mga kabayan, hindi naman yung yan actionan po ni PBBM. Kasi nga nung una, sinabi na ho ni PBBM mga kabayan na hindi po niya papasukin po sa Pilipinas yung ICC. What for? Okay naman po ang ating justice system dyan sa Pilipinas mga kabayan. Nakikita na ho natin yan at may mga ebidensya na ho yan. Ang gusto lang kasi na itong mga ibang ukok dyan na mga mababatas dyan sa Kongreso, alam nyo, marami naman pong matitino na nandyan, pero mas marami rin po yung mga gunggong mga kabayan. At marami dyan yung ayaw po dito kay Pangulong, kay FPRRD. Hindi ba sila nag-iisip dito na marami naman pong nagawa na mabuti at maganda talaga itong yung pamumuno po ni FPRRD noon mga kabayan. Marami siya mga proyekto po na nagawa tungkol rin dito sa mga kriminal at least po yung crime noon mga kabayan, yung rate of crime noon or crime rate nga pala, sorry nabaliktad,
yung credit note, di ba, bumaba po. Even though hindi naman yun nasugpo talaga lahat, pero at least natugunan ho yun ni FPRD mga kabayan. Medyo bumaba po. Kasi maraming natakot sa kanya na mga kriminal na natakot dito, nagawa po yung siyempre ng krimen. Kasi nga, siyempre, ipapatigil ka mga kabayan. Hindi ka pa matatakot niyan. Minsan, magkaiba po yung pananaw ng Marcos at ng Duterte ngayon mga kabayan. Kasi nga, siyempre, yung Marcos Duterte medyo nagkaanuhan ngayon, lalong-lalo na dito kay Senator Amy Marcos na sabi nila meron ng agirian po sa loob po ng pamilya Marcos mga kabayan. Di ba yan po ang ipinakalat po ng ibang mga vloggers. At ito daw si Senator Amy Marcos ay pumanig po fully dito sa mga Duterte, pero kitang-kita naman natin na siya po'y loyalista mga kabayan. Ang ibang mga tao kasi nag-assume kaagad, nag-conclude kaagad na ito pong si SMR ang may pakana dyan mga kabayan. Sana hindi natin isipin na ganyan, no? Even though hindi ko yan bet si SMR, for now, hindi ko bet talaga yan kasi po marami nagsasabi kay Sir Aba makabayan, bakit ayaw ko daw si SMR? Hindi truly literal na ayaw, hindi ko hate yung tao, pero for now, hindi ko nakikita pa sa kanyang quality or sa qualifications niya kung tatakbo man siya bilang presidente in the future, hindi ko pa yan nakikita makabayan. At wala pa po, i-clear ko lang po, wala pa sa kanyang karakter, sa kanyang attitude na gusto ko magiging presidente makabayan. So yun pa lang po as of now. Pero makabayan, meron pong nanawagan si Attorney Harry Roque, nanawagan siya dito kay PBBM na ipapasibak daw yung mga ayaw sumunod sa kanya. Ipapasibak daw itong si SMR kapag hindi po susunod kay PBBM makabayan. So, for more details, let's watch this. Na bagamat malinaw ang salita ng presidente, susundin kaya? Kayo mga viewers ha, tingin nyo ba mananaig ang salita ng presidente ngayong meron ng dalawang issue na parang hindi nasunod ang sinabi ng presidente ha? Yung budget na presidente mismo ang nag-propose, isinintabi ng mayorya sa mababang kapulungan. Ang humingi po ng budget niyan, presidente ha, sa ating saligang batas, ang presidente ang nagpo-propose. Bakit pinaghimasukan ni Speaker at ng kanyang mga aliados sa Kamara? So, anong ibig sabihin yan? Iba po ang salita, iba ang gawa. Kaya, I'm sorry PBBM ha, siguraduhin mo lang na susunod sila. Kapag sumaway, tanggalin. So bagamat malinaw pa rin ang naging mensahe ni Presidente BBM, marami nagsasabi parang matamlay considering na si BP Sara ay hindi katunggali sa politika kung hindi kakampi. Pero sa akin naman po, estilo na lang yan ng mga presidente. Nahalal naman si PBBM na malumanay sa kanyang pananalita. So tanggapin na po natin na talagang malaking pagkakaiba sa speaking style ng dalawa, pero pareho pa rin po ang mensahe. So mga kaibigan ha, ang tanong, makikinig ba ang Speaker Romualdez? At sino ngayon ang pakikinggan ng mga kongresista kapag hindi nakinig ang Speaker Romualdez? Bakit ko po sinasabing makikinig ba? Well, yung pinagsimulan po ng sigalot nila, itong confidential fund. Naalala nyo ba na si Sandro Marcos pa mismo ang kumbaga nag-move na i-terminate ang proceedings at the committee level doon sa budget ng OVP. Dahil yung mga panahon na yon, nagdadadakdak ang Franz Castro at saka yung kabataan, yung Manuel, pero itinigil talaga ni Sandro Marcos. Pero anong nangyari? Na-approve sa committee level, na-approve sa plenaryo, pero lo and behold, nung bumuo ng small committee ang speaker, tinanggal ng small committee ang pondo ni BP Sara. So, anong ibig sabihin yan? Iba po ang salita, iba ang gawa. Kaya, I'm sorry PBBM ha, siguraduhin mo lang na susunod sila. Kapag sumaway, tanggalin. Hindi naman po yan, speaker, kung hindi dahil sa inyo. Pag sinuway kayo, tanggalin nyo na. Dahil talagang ang tingin ko, hindi titigil po yan. Kung hindi impeachment ang gagawin, nako, papapasukin nila ang ICC para imbestigahan ang mga Duterte. Bakit? Kasi hindi lang naman po si Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang iimbestigahan. Sinabi na po nila, pati si BP Sara iimbestigahan. So pag pinapasok po yan, na wala naman talagang legal na basihan. Ako po'y isang abogado, kaisa-isang abogado
ng Pilipino na pwede humarap po sa ICC. Sinasabi ko po sa inyo, nung tayo bumitiw po sa ICC, nagkaroon ng 1 taon para maging epektibo at pagkatapos ng taon na yon, hindi na po talaga po pwedeng mag-exercise ng jurisdiction ng ICC at wala nang dahilan para tayo magtulungan. Hindi po baliwala yung pagbitiw natin, ha. Totoo po, may obligasyon na makipagtulungan para doon sa mga bagay-bagay na sakop nung tayo miyembro pa. Pero matapos po yung period na 1 year, kung kailan natin hinain yung ating withdrawal, natigil na po ang lahat ng obligasyon na makipagtulungan. So ngayon po sinasabi nila na pag-aaralan, naku po, wala na pong pag-aaralan dahil nagkaroon na ng desisyon ng Presidente. Yan na naman po ang isang desisyon ng Presidente na parang hindi susundin ng Speaker. O bakit? Ano kinalaman ng Speaker dyan? Alam ko po, hindi siya ang DOJ, pero napakalapit po nila ni DOJ. Nag-brand po yan at talagang ganyang magkaibigan. Bagamat ako po, tinuturing ko rin po si Secretary Remulla bilang halos kapatid ko na. Pero wala po tayong magagawa. Talagang magkaalyado sila, no? So tignan niyo po, nagkaroon na ng pagkakaiba ng pananalita. Kaya nga po, siguro kasi pinsan na malapit sa inyo, tango lang yan ang tango, pero gagawa yan ng sarili niyang gawa. Kaya, Mr. President, pag-isipan nyo na kung talagang magiging asset pa ngayon ang inyong pinsan pagdating po sa pagkakaisa. Dahil parang hindi niya tatanggapin na narariyan at narariyan ang mga Duterte. Siguro nasaktan siya nung tinawag na tambaluslos, no? Pero para naman sa kapakanan ng bayan, dapat isang tabi na yan. Dami-daming problema. O ayan, kayo na rin nagsabi, hindi nyo pa maintindihan kung anong gagawin ninyo sa China. Kung talagang tutuloy nyo na ang paggera sa China o talagang pagkakaibigan. Habang kayo gumagawa ng desisyon pagdating sa China, ayun, nandun, pumutok ang gera sa Ukraine, pumutok ang gera sa gitnang silangan. Lumalala na po ngayon ang gera. Ang takin nyo mga partners, pati mga ospital ngayon, tinatarget. No? Dati-dati talaga, no-no yan dahil protektado ang mga ospital dahil nandun na nga yung mga sakit, hindi naman mga mandirigma yung naroon. At binigyan naman daw nila ng notice, sabi nung ambassador, saan naman pupunta yung mga naka-ICU na nasa respirator? Saan pupunta yung mga bagong silang na nasa, ano tawag doon? Ano tawag doon? Incubator. Incubators. At saan sila pupunta? Wala namang ibang hospital na pupuntahan. Pero ang punto po, yan po yung dahilan kung bakit merong mga nag-iisip na bagamat malinaw ang salita ng Presidente, susundin kaya. Kayo mga viewers, ha? Tingin nyo ba mananaig ang salita ng Presidente ngayong meron ng 2 issue na parang hindi nasunod ang sinabi ng Presidente, ha? Yung budget na Presidente mismo ang nag-propose, isinintabi ng mayorya sa mababang kapulungan. Ang humingi po ng budget niyan, Presidente, ha? Sa ating saligang batas, ang Presidente ang nagpo-propose. Bakit pinaghimasukan ni Speaker at ng kanyang mga aliados sa Kamara? At pangalawa, yung sinabi niya, na tapos na ang kahit anong pakialam natin sa ICC nung binasura ang ating apela. O, ngayon ang sinasabi, pinag-aaralan. Ano pang pinag-aaralan dyan? Nagsalita ng Presidente. Lahat naman ng mga kalihim ay alter egos lamang. Okay, pasensya mga kaabay, no? I know na marami sa inyo na hindi po mag-agree kay Sir Evan, pero dito po sa point po ni Attorney Harry Roque, agree po ako sa kanya mga kaabayan. Kasi nga ayaw na ayaw ko na papasukin po yung ICC dyan sa Pilipinas. So sana kakausapin po ni PBBM si Speaker Martin Romualdez kung saan na papunta yung kanyang direksyon o ano ang plano niya, kung saan na ba siya dito pumanig mga kaabayan. Baka kasi pumanig na siya dito, baka kasi naudyukan na siya dito masyado sa mga salot ng lipunan, sa grupo po nila ni Castro, or baka sa grupo rin po nila ni Lagman mga kabayan. Di ba? Wala namang masama na kasapin po yung si Romualdez para magiging klaro mga kabayan at ano ang totoong plano ni SMR. At dapat magbitaw rin po dito ng statement si SMR para po matugunan yung issue na ito mga kabayan tungkol po sa ICC. Okay? So, before na mag-jump po sa ating next topic, iset naman natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Iset natin
nandyan po si Ma'am Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Ma'am Rose Guevara, Noel Narcida, Bernardino Suryo. Hi to Dolores Clinton from D-Side, North Wales, Asper Nito, Mary Umura, Lemuel Pasco, Maiti Baisa, Sonia Darnaila. And hi to Leo Toto, 53 Asti, Bele Chu, Marian Shoko, Angelita Holsanger, M2 Phil Kadjan. Nandiyan rin po si Bernardino Sorio, Nonoy Floren Hills, Teresa de la Cruz, Rosario Stoche, Antonio Payos. Hi to Jel Pasita or Paklita. And also hi to Rales Carlenga, OPM Labsong Sanchez, Kaluyal Flaco Ryan Kelisa, Barkadahan FM or Barkadahan Forever FM, Camila Rabor Dongo, and Rosalia Rabor Him. Greetings from Rodolfo Randada Rabor. Eros makabayan, so dito tayo sa isang topic na kung saan susuportahan ko talaga dito itong statement na inilabas po ni Ka Peter, yung mga dating kadre mga kabayan. At saka siyempre ito si Ka Eric, kasi po mayroon ng sinabi dito si Ka Peter na susuportahan niya if ever po tatakbo bilang presidente itong si Romualdez mga kabayan, susuportahan nila. Pero as long as talagang tatanggalin na niya at isusugpuin ng board niya yung mga membro ng CPP-NPA mga kabayan at susuportahan nila yung NTF-ELCAC. So, for more details, let's watch this. Uulitin ko, mawalang galang na po. Huwag kayong mabastusan sa akin. Kung kayo po ay nag-aambisyon na maging presidente, tutulong kami sa inyo. Palakasin nyo ang NTF-ELCAC. Maniwala po kayo. At labanan ng totoo ang CPP-NPA-NDF. Sumusumpa po ako rito. Mangunguna ako sa kampanya para manalo kayo bilang presidente. Pero, ibagsak po natin ang CPP. At uulitin ko, ni Speaker Romualdez, na kami ang dapat ninyong kausapin at pansinin sa harip yung 3 kumag na yan. Nasa Kongreso. Sa halip yung 3 na yan ng mga terorista na ginugulo pati kaisipan ninyo, no? Napakahalaga po na nagsasama-sama itong mga dating nanggugulo. Kami, sasabihin ko ng diretsahan, kami ang mga dating nanggugulo sa lipunan. Mga dati kaming komunista, no? Kami ang mga dating nag-udyok sa sambayanan para ibagsak ang gobyerno, para labanan ng gobyerno. Pero kami ngayon ay humaharap sa inyo. At parati kong sinasabi, I am 74 years old. No? At yung nalalabi kong buhay ay iuukol ko para tuluyang bumagsak ang terorismo sa Pilipinas na sinimulan po namin nung aming kabataan. At ako'y nagagalak. Nakasama ko ngayon yung second and third generation ng mga kadre, ng mga dating kasapi ng CPP-NPA, na mga kasama namin bukas. At ang layunin po namin ay upang ipakita sa sambayanan na ito pong mga dating gumulo sa kaisipan ninyo, gumulo sa lipunan, gumulo sa peace and order. Pati ang kabuhayan natin ay naudlot. Kaya hindi maunlad ang ating bayan ay sapagkat ang mga perang dapat ay napupunta sa kabuhayan, sa mga infrastruktura, ay kinakailangan bumili ng bala ang gobyerno. Kinakailangan mag-upgrade ng armas ang gobyerno. Ang Department of National Defense, ang PNP, para huwag maagaw ang bansa, ang political power ng mga komunista. Subalit, matatapos na po yung mga yan. Napakaganda ng NTF-ELCAC. Ang ginawa ng NTF-ELCAC ay ginawa niya sa loob ng lamang ng 4 na taon. Because after 2 years pa lamang ng pagkakaupo ni Mayor Rodi Duterte nung siya maging presidente na na-organize ito at nang magtrabaho ito. Tama. Sapagkat nakita ng NTF-ELCAC, napakaganda nitong programa na to. No? Simpleng-simple lang. Nagkaroon ng kalye doon sa mga lugar na dati mga NPA lamang nakakapunta. No? Nagkaroon ng mga eskwelahan. Nagkaroon ng mga patubig, no? Na yung mga simpleng inumin ng mga tao ay nilalakad nila. Bumababa sila, no? At naghahanap sila ng malinis na spring, na batis para mainom nila. Ngayon, meron na silang mga kwan. Meron na silang mga inumin. Sa likuran nila, meron ng mga poso, malinis mainom nila. Kaya galit na galit ngayon ang CPP-NPA sapagkat umuunlad na ang kanayunan. Yung mga serbisyo ng gobyerno na hindi na i-deliver dati, na tinitira nila.
Correct. Kasi ang CPP-NPA, kami, nung araw, hindi namin gusto na umunlad ang kabuhayan sa kanayunan. Exactly. Hindi namin gusto sapagkat mawawala yung dahilan. Ng revolusyon. Mawawala yung dahilan ng revolusyon. Correct. Yan ang programa nun. Tagagawa talaga kayo ng problema nun? Yes, ma'am. Yung program for a People's Democratic Revolution. No? Correct. Na lahat ng bagay ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Yun ang naratibo Kaya nga natin. yung programa ng CPP-NPA para sa mga magsasaka ay Agrarian Revolution. Agrarian Revolution. Ano ibig sabihin nito? Gawin natin ang kapangyarihan mula sa mga naghaharing uri, no? At ipamimigay natin ang mga lupain. Napakadali pong lokohin ng mga ibang kababayan natin dyan. Naniniwala sila, ganun kasimple. Pero may naipamigay naman sila. Tama. After 54 years, matagal silang namunini, no? Matagal silang naghari diyan sa mga kasulok-sulukan ng Pilipinas na halos hindi nararating ng mga opisyal, ng tulong ng ating gobyerno. Meron ba silang naipamigay na lupa kahit malamang 1 square meter? Wala. Sapagkat lahat po yun ay kwento at programa. Matatapos na po ito. Huwag kayong makinig dyan sa 3 itlog na yan sa Kongreso. Yang nagpapakilalang Makabayan Black na sa katotohanan ay Kamatayan Black. Nananawagan ako kay kagalang-galang na Speaker Romualdez. Ayaw po naming makialam sa politika ninyo, pero sayang po. Tulungan ninyo. Tumulong po kayo. Nasa sa inyo ang pera dyan sa Kongreso. Palakasin natin ang LCAC. Correct. Ibalik ninyo yung budget. Ano ba naman yung 20 million? Per barangay na dating ginapos ng CPP-NPA. Susumariose, Panginoon kong Hesukristo naman. Maliit yun. Beloved Speaker. Yung pera na may kontrol kayo, dalhin ninyo sa kanayunan. Ang NTF-LCAC ay dapat palakasin sa halip na pahinain. Yung Inquirer, wala naman nagbabasa niyan. Ang nagbabasa niyan ay sila-sila lang. Sino yung sila-sila lang? Kahit anong survey, sipin mo mga survey, pinakamataas na nakukuha nito mga nanggugulo sa gobyerno ay 9%. Less than 10%. 9%. Ang ibig sabihin, ang inire-represent yung Inquirer, yung mga nagbabasa niyan ay 9%. Bakit kayo maniniwala dyan? Gusto kong i-focus talaga to sa House of Congress. Speaker Romualdez, maliwala po kayo sa amin. Kausapin nyo kami. Uulitin ko, mawalang galang na po. Huwag kayong mabastusan sa akin. Kung kayo po ay nag-aambisyon na maging presidente, tutulong kami sa inyo. Palakasin nyo ang NTF-LCAC. Maniwala po kayo. At labanan ng totoo ang CPP-NPA-NDF. Sumusumpa po ako rito. Mangunguna ako sa kampanya para manalo kayo bilang presidente. Pero ibagsak po natin ang CPP-NPA. Dapat lang talaga yung ma-impeach makabayan, yung 3 magunggong na yan, andyan po sa Kongreso, yan nagpapagulo talaga yung member po nila, mga kalyado nila ni Castro, sila si Brosa, si Raul Manuel, at saka alam nyo makabayan, dahil nga sa kanila, nagkagulo po yung Kamara. So dapat tatanggalin na, lalo na yan po si Lagman, pati rin si Lagman, dapat i-impeach rin po yan Walang kwenta naman si Lagman Di ba mga kabayan? So sana mawala na po yung mga salot ng lipunan dyan sa Kongreso. Okay, so isa po natin si Ma'am Ryan na nandyan sa Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, si Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Dentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Teta S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Fords of Jack Fords family. And hi to Biyahe ni EJTV from South Korea, Nura Martin, and hi to Ma'am Evelyn Garcia. Makabayan, yan po yung mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, bigyan nyo ng maayos na buhay ang aking pamilya. Dinggin niyo po ang dasal ng aking mga kamag-anak. Sana po ang kanilang mga pangarap ay matupad. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video.
BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang